Okay guys, welcome na naman po tayo sa another vlog at welcome po kayo sa aking channel. Well, sa sinabi ko sa last kong video mga kaibigan, ito po yung ating pag-uusapan ngayon tungkol sa tunay na araw ng Diyos or ang Sabat sa Biblia. So, maraming mga kaibigan natin, mga Protestants at mga kaibigan natin Roman Catholic, sila lagi nagtatanong bakit yung Seventh-day Adventist Sabado yung pagsisimba nila, no? So atin po ngayon yang pag-uusapan at malalaman po natin sa pamamagitan din ng Biblia, mga kaibigan. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan ka po sa lahat, salamat sa gabing ipinagkaloob mo sa amin. Naway pagpalain mo kami ngayon sa araw na ito na kung saan ikaw magbigay sa amin ng kalakasan, ng katalinuhan man upang aming maunawaan ang aming pag-aaral ngayon hinggil po sa Sabat, sa tunay mong araw na ipinagkaloob sa mga tao upang ikay sambahin. Salamat po sa pagdinig na aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, atin pong buksan ang ating Biblia sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3. So, nung pasimula po nilikha ang sanlibutan ng Panginoon na perfect, no? Walang dungis. At ito po ay kaaya-aya sa paningin ng ating Diyos. So, nang matapos likhain ng Panginoon within 6 literal days, mga kaibigan, no? Sapagkat kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoon, sa biblical evidences, na ang mundo ay hindi ito nabuo sa pamamagitan ng Big Bang Theory at kung ano-ano pang mga millions of years na nangyari, bagkus ang Panginoon po, mga kaibigan, ay ginawa niya ang sanlibutan sa literal 6 na araw at atin pong pag-uusapan ngayon ang Sabat, no? Ang ikapitong araw. So atin pong buksan sa Genesis chapter 2 verse 2 to 3, mga kaibigan. Ang sabi po dito, "And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made." So mga kaibigan, tatlo po ang ginawa ng Panginoon sa ikapitong araw pagkatapos niyang likhain ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kasama na po tayo doon, yung mga tao, yung una nating parents, Adam and Eve, no? Pagkatapos po niyon ang ikapitong araw, siya po ay ano yung ginawa ng Panginoon? Ang ginawa po niya ay kanya po itong pinagpala, no? At kanya po itong pinabanal. At siya po ay nagpahinga, no? God blessed, rested, and sanctified the Sabbath. So yan po, mga kaibigan, ang blessing na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. So sasabihin natin na ang Sabbath ay para lang sa mga Hudyo, no? Yan po. So ang pasimula pa, pagkatapos likayin natin sa sanlibutan, there are more than 2,500 years bago pa nagpinanganak si Abraham, no? So yan po, mga kaibigan, ang mga pangyayari. So ngayon, nung sa panahon ni Moses, no? Tayo po ngayon ay sumusunod, 'di ba? Sumusunod tayo sa 10 utos. Now, sa 10 utos, mga kaibigan, ang ika-4 na utos, mga kaibigan, na ipinagkaloob ng Diyos, hindi lang para lang sa mga Hudyo. Ito po ay mababasa sa Exodo chapter 20 verse 8. Ang sabi po dito sa King James Version, mga kaibigan, "Remember the Sabbath day to keep it holy." So, ang ika-4 na utos, mga kaibigan, no? 'Di ba, dalawa na lang nilikha ng Panginoon. Ang 10 utos, ginawa niyang dalawa o binuo niya sa dalawa. Una, pag-ibig sa Diyos, at ikalawa, pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos na yun, mga kapatid, ang una po doon ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos, no? Huwag kang gagawa ng anumang larawan. Then huwag mong gagamitin ang
pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At ang ikaapat, ito po ay ang pagpangili natin ng Sabat na ipinagkaloob ng Panginoon. So yan po mga kaibigan ang pag-ibig ng Diyos, at ang the rest po, no, ang igalang mo iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-iimbot. Yan po ay ang pag-ibig sa kapwa, mga kaibigan. Ito po yung dahilan kung bakit natin susundin ang araw ng Sabat. Sa Exodus chapter 20 verse 9 to 11, sabi po ng Panginoon, 6 days shalt thou labor and do all thy work. Sa 6 na araw, gagawin mong lahat ng iyong mga gawain. Sa verse 10, sabi dito, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. No? Ang ikapitong araw ay Sabat mo sa Panginoong mong Diyos. In it thou shalt do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Sa verse 11, for in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, ang pagsunod po natin sa Sabat pala mga kaibigan, ang pagsamba natin sa Panginoon sa araw ng Sabat, yan po pala ay ang pag-commemorate sa lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon. So, ngayon, ating tatanungin sa original Hebrew literal days at saka sa panahon natin ngayon, atin pong i-compare. So, sa Hebrew, iba yung kanilang bilang ng araw Sa atin ay sasabihin natin Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Now, sa Hebrew na pagbibilang ng araw, ganito yung kanila. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and the 7th day. Ganun po. Pero atin pong babasahin ito sa Hebrew literal word. Una, ang Sunday, sa Hebrew yan po ay yung tinatawag na Yom Rishon. So, ang Yom Rishon, mga kaibigan, yan po yung root word ng Rishon means Rosh or first or beginning. So, ang Yom po, yan po ay day sa Hebrew. So, ang ikalawa, yan po yung sa Sunday ha. Ang ikalawa ay Monday, Yom Shinei, no? Yan po yung ikalawa. Kasi sa bilang ng Hebrew, ang first nila is, ang number 1 nila is Achat, bago ikalawa is Shtayim. Yan po yung second or ikalawa. Then, ang Tuesday, sa Hebrew po, yan po yung Yom Shilishi. Or sa root word nito mga kaibigan, ito ay Shalos or 3, mga kaibigan. So, ang Wednesday, Yom Revi'i or yung yan po yung kanyang root word is Arba, no? Ang 4. Then, ang Thursday, Yom Kamishi. Yan po yung from the root word niya, Chamesh or 5. Yung Friday, yun po yung Yom Shishei or from ang root word niya is Shes, means 6. And then, ang Saturday, Yom Shabbat or ang kanyang root word sa 7 is Sheva. So, yan po mga kaibigan kung bakit ang Sabbath po ay hindi lamang po yan meaning ng rest day, kundi ang root word po niyan from the Hebrew word Sheva means 7. So, yan po yung literal days. No? Kahit i-compare mo yung Jewish calendar at saka Gregorian calendar na sinusunod natin ngayon, pareho lang po mga kaibigan. Now, tatanungin naman natin yung dictionary or yung Google. Sa Hebrew, alam po natin na ang Saturday is Shabbat. Now, ngayon, ang original language sa panahon ni Kristo ay Greek. Sa Grego na salita, mga kaibigan, ang Saturday po ay Sabato. No? Yan po ang sa Grego. Now, na-translate ito sa Arabic. Mayroon po tayong Quran. Bismillahirrahmanirrahim sa ating mga kapatid na Muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung sa kanilang Quran, mababasa po na Yawm Asab. Yan po yung sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 65. Kung iyong mababasa mga kaibigan na ang mga Muslim, mga kapatid natin mga Muslim, mababasa po sa Quran ang kalagahan ng Sabat. Kung ikaw ay mag-transgress mga kaibigan, tatawagin ka pang unggoy, no? Sabi doon nga, those who transgress the Sabbath, be ye monkeys, despised and rejected. Grabe na yan yung Quran, no? Mas worse pa pala. So, nung panahon ng mga Spanish, pumunta dito ang mga Spaniards sa Pilipinas, sinakop tayo more than 300 years. Nagdala sila ng kanilang Biblia na salin na Espanyol. At kung tatanungin natin kung ano ang Sabat, ang Saturday sa Espanyol, ito po ay Sabado, no? Kung saan from Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado. Yan po yung pagka-translate sa Spanish. Now, tatanungin natin kung si Kristo rin ba ay nagsamba sa araw ng Sabat or Saturday. Ating bubuksan ang ating Biblia sa Lucas 4:16. Sabi dito, and he came to Nazareth. Saan nga? Sa Nazareth po, where he had been brought up, and as his custom was, kung sa Tagalog Biblia, sangayon sa kanyang kaugalian, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Kahit si Kristo po mga kaibigan ay nangingilin ng araw ng Sabat. So yan po mga kaibigan ang ating tandaan na kahit ubusin mo man na basahin ang Biblia from Genesis to Revelation, no? Wala kang makikita na sinabi ni Kristo, sambahin mo ang araw ng linggo. Wala po mga kaibigan. Atin po yung tatalakayan sa susunod nating pag-aaral kung kailan po ba nag-start yung pagsamba ng linggo, bakit po ito pinalitan, bakit halos lahat ng mga Kristiyano ay sumasamba sa araw ng linggo. Now, tatanungin natin ang Panginoong Hesus kung sino po ba siya, ano po ang kanyang rule about sa Sabbath. Sabi dito sa Marcos 2 verse 27 to 28, and he said unto them, the Sabbath was made for man. No, ang Sabat pala mga kaibigan ay nilikha para sa tao, and not man for the Sabbath. Hindi ang tao para sa Sabat. Verse 28, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Ang Panginoong Hesus mismo ay Panginoon din ng Sabat. So yan po mga kaibigan ang ating dapat na alamin. Ito po ba ang Sabat na ito ay isang palatandaan sa atin na mga Kristiyano na tunay na sumusunod kay Kristo, tunay na sumusunod sa Diyos? Ating basahin sa Ezekiel chapter 20 verse 20. Unhallow my Sabbath. Pakabanalin mo ang lahat kong mga Sabat, and they shall be a sign between me and you. Ito pala ay isang tanda sa pagsamba natin sa tunay na Diyos, that you may know that I am the Lord your God. So sabi ng Panginoon sa Ezekiel 20:20 na malalaman natin ang ating sinasamba kung tutuparin natin ang tunay na araw ng Sabat, which is the Saturday, na kung saan mismo ang Panginoong Hesus mismo ang sumusunod sa araw ng Sabado or Saturday. So yan naman po mga kaibigan, at naway kung mayroon po kayong mga katanungan, comment lang po sa ating YouTube channel, at wag po kayong mag-anilangan mag-subscribe para sa ating mga bagong videos mga kaibigan. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.